أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang Islam, iman at ihsan. Isa na namang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, napakainam na maunawaan, maintindihan, mamemorya natin at maisabuhay natin. Hadith عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث رواه مسلم. Ang ibig sabihin ng hadith na ito na patungkol sa Islam ay patungkol sa Islam, iman at ihsan. Mula sa pag-uulat ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, isang araw kami ay nakaupo kasama ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bigla na lamang lumitaw sa aming harapan ang isang lalaking nakasuot ng napakaputing damit. At ang kanyang buhok ay napakaitim. Wala ni sino mang walang palatandaan. Wala kay makitang palatandaan siya ay nanggaling sa malayong paglalakbay. At walang nakakakilala sa kanya mula sa amin. Siya ay lumapit at naupo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tuhod niya ay nakalapat sa tuhod ng propeta at ipinatong ang kanyang dalawang palad sa dalawang hita nito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanyang sinabi, O Muhammad, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagsaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod ay ang pagtayo ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw at gabi. Ang tungkuling pagbibigay, pangatlo,
Pangatlong rukun ng Islam, ang tungkuling pagbibigay ng kawang gawa sa may kakayahan. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panlima, ang pagsasagawa ng Hajj sa may kakayahan. Sinabi nung lalaking iyon, ang sinabi mo Muhammad ay totoo. Nagulat kami, sabi ni Umar bin Khattab, nagulat kami sa kanya sapagkat siya ang nagtatanong, subalit siya rin ang nagpapatotoo. Siya rin ang nagpatotoo sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang kasagutan o kay kasagutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay kanyang sinabi na sabihin mo sa akin ang tungkol sa iman. At nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa akin ang tungkol sa iman. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iman. At nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ang maniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang kanyang mga anghel. Pangatlo, sa kanyang mga kapahayagan, mga scriptures. Pang-apat, sa kanyang mga sugo. Panlima, sa araw ng paghuhukom. At ang pang-anim, sa itinakdang kapalaran o tadhana, mabuti man ito o masama. Siya na lalaki ay nagsabi, ang sinabi mo Muhammad ay totoo. At kanyang sinabi yung lalaki, sabi niya, sabihin mo sa akin ang tungkol sa ihsan. Akhbirni anil ihsan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Ang sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Ngunit kung hindi mo man siya nakikita, tunay na siya, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita kanya. Nagsabi yung lalaki, sabihin mo sa akin ang tungkol sa oras. Ano yung oras na yon? Yun yung patungkol sa araw ng paghukom. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nagtatanong ay higit na nakaalam. Ibig sabihin, yung tao na yun, yung lalaki na yun na nagtatanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang higit na may alam kumpara sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa huling araw na ito na nagaganap. Kaysa tinatanong, sino yung tinatanong? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung lalaki ay nagsabi, sabihin mo sa akin ang mga palatandaan nito, yung mga palatandaan ng huling araw. At dito, sinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iilan sa mga palatandaan ng patungkol sa huling araw. Mga signs. Isisilang ng babaeng alila, babaeng alipin ang kanyang amo. Sumunod, at makikita mo ang mga nakayapak, walang mga tsinelas, walang mga sapatos, walang kamisita, walang mga damit na mga dukhang pastol, nakahubad lamang sila. Sila ng mga dukhang pastol na sila ay magpapaligsahan sa pagpapatayo ng matatayog, matataas na mga gusali. Darating ang araw na ito na ang isang aliping babae ay magluwal. Ipanganak niya ang kanyang magiging amo. At ang mga tao na kung saan ay nakayapak lamang, mga mahihirap lamang sila, darating ang araw, sila ay bigyan ni Allah SWT ng yaman at magsisipaligsahan na sila ng pagpapatayo ng mga matatayog na mga gusali. Pagkatapos, ang lalaking iyon ay umalis na at pagkatapos sabi ni Umar bin Khattab, ako ay pagkatapos ang lalaki ay umalis at pagkatapos na ako ay maghintay, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ayon kay Umar bin Khattab, O Umar, atadri man sa'il, kilala mo ba, alam mo ba
Kung sino ang nagtanong na iyon? Sinabi ko, Umar al-Khattab, sabi niya, si Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Allah wa rasuluhu a'lam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar al-Khattab, fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinukum. Tunay, Umar, tunay na siya ay si Anghel Gabriel. Nagpunta siya dito upang ituro sa inyo ang inyong relihiyon. Subhanallah. At ang hadith na ito ay rawahu Muslim. Iniulat ni Imam Muslim. Wa jazakumullah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.